Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kaniya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na sa Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Makalipas ng 8 araw, ngayon naman ay pinagdiriwang natin ang pagiging reyna ng mahal na Birhen. Ano po nangyari noong 8 araw na iyon na nakalipas? Atin pong ipinagdiwang ang pag-akyat sa langit, Assumption. So mula noon, August 15, ngayon 8 araw. Kaya tawag natin dito ay octave o 8 araw. And it is logical na pagkatapos na ang mahal na Birhen ay iniakyat sa langit, ngayon naman ay ipinatong ang korona ng kaniyang pagiging ina at reyna ng lahat. Ang buhay ng ating mahal na ina ay makikita sa buhay ng paglalakbay ni Jesus. Kung noong August 15, ang ating tanong ay, kung nasaan ang anak, dapat naroon din ang ina. Si Jesus ay umakyat sa langit. Natural lang na ang kaniyang ina na kasama niya sa kaniyang paghihirap ay iaakyat niya at isasama niya kung saan nararapat. Dahil iyon naman ang sabi at wika ng ating Poong Jesus Nazareno. Gusto ko
kung nasaan ako, naroon din kayo. Ngayon naman ay kung ano ang anak, dapat gayon din ang ina. Ano ang anak? Hari. Tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. At ang trono ng kanyang amang si David ay ibibigay sa kanya. Kung si Jesus ay hari, ang ina ang reyna. It is logical na kung saan at ano ang anak, siya rin ang ina, sapagkat siya lamang ang taong umantabay, tumindig, sumaksi sa paghihirap ng kaniyang anak. Kaya ang trono ng pagiging reyna ay ibinigay sa kaniya. Makikilala natin si Jesus kung aaralin natin ang pinagdaanan ng mahal na ina. Kung yayakapin natin ang mahal na ina, yayakapin din natin ang kaniyang anak na si Jesus. Kaya ang kaniyang karanasan mula pa sa pagbati ng Anghel Gabriel, sa pagkakaroon niya ng walang katiyakan, pero nagpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos at nagpakita ng kababaang loob. Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa wika mo. Yung salitang iyon ay pagpapakita na simula't simula pa, si Maria ay kasama sa kasaysayan ng pagliligtas. Hindi natin pwedeng tanggalin sa senaryo ang mahal na ina dahil sa kaniyang unang pagtugon sa tawag ng Diyos, siya ay sumagot ng fiat voluntas tua. Your will be done. Mangyari ang sinasabi mo. Ipinakita na sa kababaang loob magkakaroon ng pagpapanibago ng kasaysayan. Ang ebanghelyo ngayon ay napakalalim. Parang ordinaryo lamang na pagbasa ng pagdalaw ng anghel upang ibalita kung ano ang mangyayari. Pero kung ating bibigyan ng pansin, malalim at malawak ang kahulugan nito. Una, bigyan natin ng pansin yung salitang lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Lililiman ka. Tandaan natin noong creation, nililiman ng Diyos. Ibig sabihin, kung noon ay mayroong creation, sa pamamagitan naman ni Maria, mayroong recreation. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Maria, magkakaroon ng pagpapanibago sa mundo. At nangyari nga dahil sa kaniyang pagiging masunurin sa mga kautusan at salita ng Diyos. Ikalawa, paano mangyayari gayong ako'y dalaga? Si Maria sa kaniyang kalinis-linisang puso at kalinis-linisang katawan ay kasama ng Diyos sa simula pa sa kasaysayan ng kaligtasan. Hindi pwedeng iwanan ng anak ang kaniyang ina
sa gitna ng pighati at sa gitna ng tagumpay. Kaya ngayong araw na ito, wala tayong ibang lalapitang pinakamalakas sa Diyos, kung hindi ang mahal na ina na dalhin ang lahat ng ating panalangin sa harap ng trono ng kaniyang anak. Si Maria, na siyang ating magiging tagapamagitan kay Jesus, ang magsisilbing liwanag ng ating daraanan. Mauunawaan lamang natin ang kaniyang pagkareyna. Mauunawaan lamang natin ang kaniyang tagumpay kung mababasa natin sa kaniyang puso ang paghihirap sa buhay ng pagtugon sa kalooban ng Diyos. Sana po sa okasyong ito ay ating maramdaman na sa kabila ng ating panghihina, may isang inang nakatayo upang tayo'y akayin patungo sa krus ng tagumpay. Sana sa ating pakikibaka, ating tingnan na mayroong isang inang nagtitimon upang tayo'y makarating sa ating pupuntahan. Si Maria, ang reyna ng langit at lupa. Pagpalain tayo ng poong may kapal.